nagustuhan nyo tong aking video ay pag-subscribe na lang at pinutin na lang ang notification bell para kung bawat video ko ay manonotify kayo. Maraming salamat po. Ako po ay isang OFW dito sa Canada, pero naging citizens na dito last year. Tagal-tagal rin bago mag-citizen kasi mahal ang dito, mahal ang babayaran pag nag-PR ka tapos maging citizens ka. Mahal talagang babayaran dito sa Canada. I don't know kung magkano na ngayon, pero ang dati kong binayaran ay 630 plus yung 100 na processing, bali 700 something din. Isipin nyo kung may pamilya kayo, 4 kayo, mag-asawa, 2 anak, talagang kailangan siyempre yun, pagsasabay-sabayin mo yun dahil sabay kayo pumunta rito. Pag pinagsabay nyo yun mga ka-followers, talagang mahal yun. Aabutin talaga ng mahigit 2,000. Kaya natagalan ng aming citizens kasi papagod na kasi kami, panay-panay na lang every 5 years nag-renew. Kaya ito, OFW dati dito, pero ngayon ano pa rin, mas prepare kung mag-iisang katulong na lang o nani tawag dito, magiging nani sa isang pamilya. Kasi pag sa dati-rate dalawang job ko, pero napansin ko sa 13 hours, almost 13 hours every day ang na-spend ko sa labas ng bahay. Kulang yung aking panahon para sa akin sarili, hindi sa mga anak ko may mga estado na. Kulang sa sarili ko yung mag-enjoy pero ngayon syempre hindi pa rin nag-enjoy pa rin, pero konti lang yung sasabihin mo bang enjoy na pa trip, mahal din ang trip sasabihin nyo lang na ka na mag-trip ka na lang, i-spend mo yung pera mo sa mahal-mahal na mga ticket kung saan pupunta ka wag na lang, dito na lang ako sana sa ko. Yung ngayon hanggang ngayon dito pa rin ako sa amo ko, mga 18 years na ako sa kanila. Binawasan ng oras ko everyday hanggang Wednesday na out, Thursday na lang, Monday to Thursday na lang ako nagtatrabaho. Pero ngayong buwan na to, Febrero, family day kasi, kaya family day, long weekend dito sa Canada ngayon dahil sa Lunes ay family day, holiday dito. Kaya yun, galing ako sa bahay ng amo ko, tichinek ko muna bahay dahil nasa holiday sila, punta silang Florida. Okay, na lang po, ang ko po sa inyo ay inaano ko lang sa inyo, naging ko yung kung sino ako, para malaman nyo na ako ay isang OFW din, na katulad ng ibang OFW sa buong mundo. Pero siguro napaswerte lang ako dahil may amo akong Canadian family na Canadian ang amo ko, pero yung asawa niya ay pangalawang asawa niya ay Peruvian. Kaya ayos lang ang aking magandang 3 kong ang alaga ay nasa estado na isa na lang ang 4 yan sila, isa na lang ang nasa kolehiyo sa ngayon. Bukas darating magbabakasyon ng 1 linggo dito sa bahay, wala naman ang ama niya. Kaya ayos lang yan. Satisfied na ako diyan sa trabaho ko, satisfied na rin ako sa lahat ng kaya ang aking ay ito,
pagdadrive sa apo ko. Nandito ngayon sa Canada, galing Pilipinas nung nakaraang taon, nitong July, mag-isang taon na siya. Ngayon na nag-aaral, tapos ako ang tagahatid, sundo. Kasi ang oras ko naman sa trabaho ko, umpisa ko dun sa amo ko ay alas 4:30. Kaya ayos lang ako. Hatid sa anak, sa bunso ko, basta free ako sa oras na yun, inaano ko sila, pinagdadrive ko sila. Yan ang trabaho ko dito, mga ka-followers. Nag-quit na ako dun sa isa kong job na cleaning. Yun kasi full time yun, pero kakapagod din, mga ka-followers. Kakapagod din ang lalo pa yung hindi tayo bumabata, tumatanda na tayo. At sino naman ang paglalaanan mo ng mga kinikita mo, ang pinaglalaanan mo mga kinikita ko sa ngayon sa tanda kong to, at bilang 4 days lang saka 5 oras isang araw ang trabaho, yung kinikita ko, mga followers, ay pang lang, pang bayad lang sa car insurance, mga bills ko sa phone, bills ko sa parking. Yun ang aking yun ang binabayaran ko, kaya tama lang ang aking sinasahod sa pambayad ko sa kaya sabihin nyo lang okay dito sa Canada, wala akong pagdating sa health, pagdating sa okay lang, pero siyempre ikaw bibili ng gamot mo. Pero pag sa edad mong seniors ka na, may offer ang government na sa 100 na presyo ng gamot mo, sila ng bali magbabayad. Kaya okay naman yun sa mga seniors. Talagang pinapahalagaan talaga nila dito yung mga seniors. Kaya yun ang ko, mga ka-followers. Ang buhay ko ay dito lang, bagdadrive sa aking pamilya. Ano naman ang gagawin natin sa bahay? Ito, nagagansilyo. Kaya kung may pusa naman ako na kinubilihan ko. Yun. Yan lang, mga ka-followers. Sana ay magustuhan yung video ko, at susunod ay mag-upload ako ulit ng kung minsan nagre-remix ako. Pero sa mga tao dyan na hindi marunong sa remix, sa mga hindi nyo naintindihan na siyempre sasabihin niya 99% ang mukha ko raw na doon sa inaano ko na siyempre yun yan ang tinatawag na remix na may option doon na green or whatever, yung ginagamit ko ay green. Kaya doon mo makikita ang sarili mo na kung ano nire-remix mo. Hindi mo talaga maiiwasan na hindi ka mapapagitna, minsan tagiliran. Kaya sana doon sa nagkomento sa akin sa video ko ay tingnan ko yung kanyang video, ay wala naman siyang content, kaya nagreklamo. Reklamador, nanonood lang, nagreklamo pa. Sabi niya sana 99% daw, hindi daw ako ang mukha ko. Sabi ko, siyempre hindi ko na siya pinansin, kaya dito ko lang sa video ko na subukan mong mag-remix. Makikita mo kung ano ang gagawin mo, paano niya, kasi kailangan siyempre sa kahit saan kang social media, kailangan makita talaga na ikaw ang gumawa, ikaw ang nag-remix, ikaw ang nagsasalita, ikaw ang mukha mo nakikita, diba? Para malaman nila na ikaw ang author, diba? Ganun yun. Kaya ikaw, subukan mo, yung nagreklamo, subukan mo mag-remix, okay? Bye-bye!